God, salamat po. Pinunti po kami, pinagpala, ikita namin, mapagpala Yes, po oh ng God, aming thank you, mga Lord. kaya hindi dinideklara, Lord, lahat ng narito, Father God. Higit sa desire ng kanilang puso, Lord God. Lahat na gusto magkasasakyan sila, Lord God. Yes, oh God, thank you, Lord. Lahat, Lord, na gusto magkabahay sila, Ama, sa pangalan ng Jesus. Lahat, O Lord God, na maging masaya, mapayapa, maayos ang tahanan, pamilya sa pangalan ng Jesus, aking dinideklara, mangyari sa kanilang mga buhay, O Lord God, in Jesus' name. Sabi niyo po, Father God, ano man ang aming sasabihin, ano man ang aming bibitawan sa aming mga bibig, ikaw na Diyos na sa pamamagitan ng iyong salita na likha ang lahat ng bagay, Diyos na Espiritu na danahan sa aming mga puso, na siring Diyos na lumikha sa lahat ng bagay ay aming ngayong dinideklara ang mga positibong bagay mangyayari sa iyong mga anak sa pangalan ng Amen. Jesus. Yes, Salamat Lord. po, Ama, purihin ka, O Lord God. Salamat, Lord God, lahat na tinatangkilik ng iyong mga anak, O Lord God, ay iyong pagpalain dahil ang sabi niyo po ang mahawakan ng aming mga kamay ay iyong pagpalain at ang lahat ng aming pagpalain ay iyong pagpalain ang lahat ng pala sa amin ay iyong pagpalain sa pangalan ni Jesus. Salamat, O Diyos. Salamat po, Yes, Ama. O God. Aming hinihingi, O Lord, Thank and you, yung Lord. guidance Thank sa you, Lord. umagang ito, Father Yes, God. O God. Sa aming pag-aaral na iyong salita, O Lord God, mangusap kami ka po sa aming kalagitnaan. Salamat po, Ama, sa lahat ng bagay na iyong gagawin sa aming buhay sa umagang ito. In Jesus' name, aking dinideklara ang iyong Espiritu Santo narito sa aming kalagitnaan. Ang iyong pagkilos ay aming hinihingi at aming inaasahan at ang pagpapala ay aming sinasalo sa mga oras na ito. In Yes, Jesus' God. name, Thank you, we Lord. pray. Amen. 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 Palakpak para sa Diyos. Hallelujah. Glory. Okay, nais ko pong buksan ang inyong mga Biblia. Sa Job chapter 42, verse 2. I know that you can do all things. No plan of yours can be thwarted. Sa Tagalog, alam kong magagawa mo ang lahat ng bagay. Anumang balakin mo'y walang makakahadlang. Amen. Sa Job chapter 42, verse 2. I know that you can do all things. Alam kong magagawa mo ang lahat ng bagay. No plan of yours can be thwarted. Walang anumang binabalak mo na may nakakahadlang or anumang balakin mo'y walang makakahadlang. God has attributes His omnipotence. According to Jeremiah 32 verse 17, siya ay Diyos na kung saan makapangyarihang lubos. Omnipresence, He is present anywhere, anytime, at all times. Sabi ng awit 139, verse 7 to 12, then omniscience, He has infinite awareness, understanding, and insight. Ganon ang iyong Diyos na iyong pinaglingkuran. The power of God that we are going to discuss here is from the Hebrew word means na ibig sabihin siyadi, and Greek word pantokrator, meaning all powerful, and it is specifically used with El or Kurios or Theos, nang ibig sabihin for identification, sabi ng Genesis 17:1. Kaya tinatawag ang Diyos na El Shaddai means all-powerful God. Yung Diyos na iyong nakilala, siya ay makapangyarihang lubos. Walang limitasyon. Siya ay makapangyarihan sa lahat. Almighty God. Sa Mateo, merong pangyayari doon sa chapter 17 verse 14 to 20. Pwede ho ninyong tingnan yan. Noong ang mga alagad ni Jesus ay nagkumpul sila
lumapit ngayon yung ama na ang kanyang anak ay inalihan ng masamang espiritu. Then, siya ay nagmamakaawa, dumaan si Jesus, sabi niya, Panginoon, Panginoon, mahabag po kayo sa akin. Ang aking anak ay inalihan ng masamang espiritu at minsan ay muntika na siyang masunog o matumba, malunod sa tubig para siyang epileptic. At ako po'y nagmamakaawa sa iyong mga alagad, ngunit hindi nila napapalaya. Sabi ni Jesus, O mga hangal, kaliit ng inyong pananampalataya, hanggang kailan ako sa inyo sumasama? Sabi niya, dalhin dito ang bata. Then, inutusan ng Panginoon ang demonyo. Sabi niya, sa pangalan ng aking Diyos, lumayas ka, demonyo. Inuutusan kita. Lumayas ka. Then, lumayas na kalaya yung bata. At ang sabi ng mga alagad, Panginoon, paano mo ito napapalaya? Sabi ni Jesus, Sa kalimutan ng iyong panalangin, sa inyo. sunod, Kung kung may pananampalataya kayo na isang na kasing liit ng butil ng mustasa, mautusan ninyo ang bundok na tumalon ka sa dagat at ito'y susunod sa inyo dahil sa inyong pananampalataya. Amen. Amen. Ang Diyos, kapag siya'y manahan sa buhay ng tao, kapag siya'y tumira sa buhay ng tao, sa lahat ng bukas na puso na nais na pananahanan ng Diyos, siya ay titira doon. At yung Diyos na nagpapalayas ng mga demonyo, yung Diyos na lumikha sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang salita, siya yung Diyos na titira sa buhay mo. At ang Diyos ay makapangyarihang lubos at hindi siya limitado. Kaya huwag Amen. mong limitahan Amen. ang Diyos. Amen. Sa umagang ito, isang tanong sa inyo. Is God's power limited to you? Hindi. Hindi. Ang kapangyarihan ba ng Diyos ay limitado lang sa iyo? Hindi. Yan ako ang ating pag-aaralan sa umagang ito. Tayo po yung upo sandali at manalangin. Hallelujah. Bless us, Father. Bless your word, Lord God. And also, Lord God, ang iyong mga anak na ito, Father God. Salamat sa iyong pagpala sa umagang ito. Panginoon, alam niyo po, limitado kami. Ngunit ikaw ay hindi limitado sa aming buhay. Ay hindi nideklara, O Lord God, ang iyong kapangyarihan kumilos sa aming kalagitnaan. In Jesus' name. Amen. Amen. First, don't doubt His word. Huwag kang mag-alinlangan sa iyong kanyang salita. Kung meron tayong pag-alinlangan, when we have doubt to God's word, we are like a wave of the sea. Kagaya tayo ng isang alon sa dagat, blown and tossed by the wind, na tinataboy ng hangin. Sabi ng James o Santiago chapter 1 verse 6, ang nag-alinlangan ay kagaya ng alon sa dagat na kung saan tinataboy siya. Santiago chapter 1 verse 6 sa mga sumusunod sa verse. Kagaya siya sa isang alon na tinataboy ng hangin na kung saan gusto. Yan ang klase ng taong nag-alinlangan. Wala siyang malinaw na direksyon. Doubt sa dictionary is distrust. Ibig sabihin, and suspicion. Yung may suspitsa. Isipin mo, yung Diyos na lumikha sa langit at lupa, yung Diyos na makapangyarihang lubos, na nagbibigay ng pangalan sa dami ng mga bituin. Isipin mo yung Diyos na yan, na nagbibilang ng iyong buhok sa iyong ulo. Sabi niya, ang buhok mo ay bilang ko. At walang anumang nalalaglag dyan na hindi ko nalalaman. Amen. Yung Diyos na yan ay iyong pagsuspitsahan. Yung Diyos na yan ay iyong Pagdudahan. wala